Libra, tingnan po natin ang inyong 2025. For Libra, Page of Cups. So, si Libra, hindi siya palaas sa lagi siyang meron bagong idea. Meron siya laging naiisip na bago. Or sa iba naman po, pwede rin merong someone na younger na gusto kayong makamit. So, tingnan pa natin. So, merong Tower moment. So, Major Arcana po yan. So, clarify po natin yan mamaya. Kung ano yan, Tower moment na yan. So, ibig sabihin meron something na, wow, na pwedeng mangyari or kakaiba. No? So, lumabas si Lovers. Lumabas si Lovers. Okay? So, nakikita po natin yung maaaring yung iba merong seryosong parating, merong parang hindi naman seryoso. So, clarify rin po natin yan mamaya. Temperance. So, may mga wishes ka na gusto mong mangyari, no? Yung gusto mong makamit. Ayan, wishes mo. Maaaring tungkol to sa mga mahal mo sa buhay, no? Na hindi mo man sinasabi, sinasarili mo lang, pero eto yung mga talagang taimtim mong dinarasal palagi, no? So, tingnan natin. Para kay Libra. King of Pentacles. Okay. So, maaari to, itong person na to, maaaring bata man siya, pero stable na siya, no? Para sa mga iba. Stable na siyang in terms of finances, stable na siya. Pero younger than you. Or pwede rin baka ikaw naman ang mas bata kaysa sa kanya. Basta may age difference. Okay, Queen of Wands. Okay, kanina pa yan. Merong someone, no, na eto, maaaring kilala mo na tong person na to, no, medyo nagustuhan mo rin siguro siya, and then suddenly, out of nowhere, bigla siyang lilitaw, no, ayan, and then either mag-a-ask siya sa'yo ng for maaaring mag-ask ng permanent relationship with you, pwedeng ganon, parang gusto niyang magkaroon ulit kayo or mag-continue kayo before yung relationship nyo before, no, kasi medyo malalim yung inyong naging relationship dati.
So, yun ang parang na-miss niya sa kanyang mga ibang relationship. Lumalabas talaga siya. So, para sa mga ibang Libra yan, no, na maaring single pa, etong taong to, mas seryoso siya, no, kesa sa dati. Lumabas na naman to. Queen of Swords. Maaaring itong taon to, iniwan mo siya before, no? At gusto niyang makipagbalikan, no? Gusto niyang bumawi. Yun ang gusto niya, na parang itama kung ano yung mga pagkakamali niya. So, may mga shortcomings siya sa'yo na mga hindi niya nagawa before. So, alam niyang may mga hindi siya tamang nagawa dati. Hindi niya na i-balanse yung kanyang maaaring oras. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring kinulang siya ng oras. Hindi siya kinulang ng pagmamahal kasi may malalim siyang love para sa'yo, pero maaaring nagkulang lang siya sa panahon, sa pagbibigay ng oras para sa relationship nyo, or nagkaroon siya ng maling decision ng time na yun, no? So, sa nakikita ko dito, maaaring inuna niya yung career niya over dun sa relationship nyo dati, and gusto niyang bumawi sa ngayon. So, yan ang nakikita ko for ayan. So, nag-decide siyang lumayo, no? And ngayon, gusto niyang bumawi sa inyo. Yung iba sa inyo, maaaring may anak kayo. May anak kayong dalawa. And then, ngayong gusto niyang makabawi sa inyo mag-ina or mag-ama. Okay, Ace of Cups yan. So, gusto niya talagang mag-offer ng King of Wands, Queen of Pentacles. Okay. Medyo magkaiba kayo, no, ng ideology, magkaiba kayo. So, yung isa sa inyo medyo impulsive, no? Kung merong isa sa inyo na nag-decide before na ihinto na lang bigla, no? Kahit na gustong-gusto ka niya, kahit na love ka niya, no? Pero nagawa pa rin niyang lumayo. And then, ikaw naman, nagpaka-busy ka rin, no? Sa iyong career, hinayaan mo siya. So, doon nawala yung love ninyo. Okay? And then, ngayon, nag-o-offer siya ngayon na pagbalikan nyo. Sana magkabalikan kayo. Yun ang gusto niyang mangyari sa ngayon. So, malinaw na malinaw talaga dito na may malalim kayong connection before. Ayan. So, yung naudlot nyo dati, hindi siya nawala, no? Pareho lang kayong nalungkot ng mga panahon na yun. Medyo natagalan lang ng pagbabalik, pero hindi ka nawala sa isip niya. Hindi siya lumayo. Sinikreto na lang niya, kinimkim na lang niya sa loob niya. Ang nangyari noon, kahit na nasaktan siya,
Hindi niya sinabi. Pero andyan lang siya. All throughout. Wow, Ten of Swords. Ayan. So, ngayon, kung dati, parang ayaw niyang magsalita, parang, ayan, kahit na hirap ang isa sa inyo, mas pinili niyang lumayo, ayan, puro hirap ng pag-iisip, laging pag-iisip, pag-alala, yun ang nangyari dati. Pero gusto niya nang tuldukan yun. Gusto niya nang sagutin lahat ng mga katanungan mo. And handa siyang humarap sa'yo ng totohanan. At handa siyang magsabi sa'yo ng kanyang nararamdaman. So, medyo malalim talaga yung inyong naging connection. Maaaring iba nagkaanak, maaaring iba naman ay may age difference lang. Ayan, Ten of Pentacles. Ayan. So, ang naging cause dati ng paglayo is para maka-work, maka-work ng mabuti or mag-ano ng career. Maaaring bata pa kayo nung time na yun. Kaya nagawa niyang lumayo muna. Ayan, ito na naman talaga siya. Okay. Masakit, pero iniwanan mo siya or iniwanan ka niya, Napakasakit na parang kung ang nakikita ko dito, kung kayo ay may anak, or ikaw ay buntis nun, nahirapan ka, yung isa sa inyo nahirapan, walang-wala kayong panggastos, ganyan. So, hindi nyo na balanse yung mga bagay-bagay, lalo na kailangan magtrabaho ng isa and na misinterpret naman either ikaw or siya na misinterpret. So, eto, lumayo mo na siya para makamit mo na niya yung magandang career or magandang trabaho para sa inyo. Ayan, ayan, eto nga. So, maaaring yung iba sa inyo nagkaanak nga dito sa taong to. Ayan. Natapos yung relationship nyo, kaya medyo parang akala mo wala ka ng halaga sa kanya, wala kayong halaga sa kayong mag-ina sa kanya. Pero heto na naman siya, nagpaparamdam. So, eto na yung message. Eight of Wands. Bas na naman siya. Gusto talaga niya itama yung mga nagawa niyang pagkakamali and gusto niya makabawi sa mga kulang niya sa inyo. So, napaka lalim ng dinadala nitong taon to para bumalik, para sa iyo or para sa inyong mag-iina or mag-ina or mag-ama. Two of Swords. Ayan. So, magmula nun hanggang ngayon, yung pagkakahiwalay nyo, nasa isip nyo pa rin, na kung sino yung nang iwan, nasa sa isip pa rin niya kung bakit nagawa ng partner niya yung pang-iiwan, hanggang ngayon hindi siya move on. Gusto niyang malaman. Etong gusto mong malaman is pag bumalik siya sa 2025, pag bumalik siya, handang-handa na niyang sagutin lahat kung bakit niya nagawang lumayo, kung bakit kahit na
nagmamahalan kayo, bakit nagawa niya kayong iwanan? So, alam niyang nahirapan ka, na naiwanan ka, pero umalis pa rin siya. Pero andyan siya at hindi siya nawala. Nagtrabaho lang siya ng maigi at ngayong okay na siya, gusto niyang bumawi sa iyo. At yung same na nararamdaman niya nun ay yun pa rin ang nararamdaman niya sa iyo. Ayan, sobrang ayan, lumabas na naman talaga, oh. Ayan. So, eto. Talagang yung pagmamahal niya sa iyo, wagas talaga. Ayan. Ngayon, kahit na maaaring i-block mo siya, no, dahil syempre may kinikimkim ka pang sama ng loob sa kanya, pero ipapakita pa rin niya na mahal na mahal ka niya. Ayan. So, mukhang sa 2025 Libra, so merong isang napaka-meaningful na relationship na maaaring magbalik. And nasa sa iyo yun kung bibigyan mo ito ng chance, kung naniniwala ka pa or kung may nararamdaman ka pa para sa tao na ito, ano. So, hayun lang. Hayun muna sa ngayon, Libra, for your 2025. Talagang meaningful relationship ang lumalabas dito sa iyo for the 2025 hanggang sa susunod na reading, and thank you and God bless.